pinadrama daw. Ito pong si Magalong, mga kababayan, dito daw po sa hearing na nagdaan dyan daw po sa Senado. So ito, pakinggan po natin. Mr. Chair, thank you. Kasi sabi dito, ibinahagi ni Mayor Benjamin Magalong, dating special advisor ng ICI, ang kanyang saloobin hingil sa kanyang karanasan bilang bahagi ng ICI, mga kababayan. Sabi pa dito, bilang bahagi ng pagsisiyasat sa mga sangkot sa anomalyang flood control project nung siya advisor pa ng ICI. So ito, i-play po natin. And to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Sa madalit salita, may nasaksihan siyang tatlong manlalaro. Unang manlalaro, yung mga korap na politiko. Pangalawang manlalaro, yung mga korap na empleyado ng gobyerno, katulad dito mga taga-DPWH na ibang natuklasan na korap, at yung mga contractor, mga kababayan, na katulad dito mga diskaya. Anyway, tuloy natin. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. No? There should be 5 major players. No? Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. So, parang sinasabi dito, mga kababayan, yung mga natutuklasan ng ICI, bakit daw po hindi ilabas publicly para alam ng taong bayan? Ngayon, ang nagiging sagot siguro ng mga kasamahan niya, baka daw po sirain sila sa social media, baka ibahin yung natuklasan nila, mga kababayan. At the same time, baka mabash sila sa social media. Yan po yung sinasabi dito ni Magalong, hindi po tayo yung nagsasabi niyan. So ngayon, nasa atin lang naman kasi, mga kababayan. Ako, lagi ko naman po sinasabi, mas mahalaga yung transparent. Pero may mga bagay kasi, mga kababayan, na hindi basta-basta dapat isinasa publiko. Lalo na kapag yung isang ebidensya, ika nga, mga kababayan, talagang napaka-sensitibo, napaka-selan. Siguro, mga kababayan, yung mga natutuklasang iba ng ICI, baka mga sensitibong ebidensya na ipiprepare na lamang o inihahanda na lamang para doon sa pagsasampa ng kaso doon po sa mga sangkot sa mga anomalya na nangyayari. Anyway, shoutout po kay Ma'am Eileen Dreno na. Thank you po sa panonood. Tuloy natin. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter, sirain pa kami. Tama to sinasabi ni Sambung, kung ilalabas yan, makakapaghanda na agad yung akusado. Tama. Makakapaghanda na agad ng mga pang-counter. Kaya nga mas maganda yung surprise. At the same time, kung titingnan nyo, mga kababayan, yung sinasabi ditong blockchain, sana kung ilalagay dyan, hindi madaling mahack. Ano po, kasi pag nahack yan, baliwala din. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor, when in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we
took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Wait lang, sabi ni Bernie Quintos. Ayan, kabakungan, boss, idol pa naman kita, fake news ka rin pala. Magbigay ka ng mga pinake news natin dito. Ano yung didishit lang yung tamang, yung tama yung sinasabi? Tapos yung naglalabas na resibo dito, fake news? Baligtad naman po ata yung takbo ng utak nyo. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. Yan. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito pasimplihin natin kasi naglalabas siya ng sama ng loob dito at the same time naguhugas kamay po siya. Ngayon, ganito lang naman po kasi yan. Alam nyo, pwede naman siya manatili Pwede siya manatili as ICI advisor. Walang problema doon. Kaso ang problema nga lang kasi mga kababayan, kaya nagkakaroon ng problema kasi dalawa yung trabaho niya. Bawal po yung sa saligang batas na dalawa yung kanyang trabaho. Kung ang ginawa sana niya, binitawan niya yung pagiging mayor po niya, eto pasimplihin na lang natin. Kung binitawan niya yung pagiging mayor niya, di magiging legal yung posisyon niya mga kababayan bilang advisor ng ICI. Kaya nga nung nadiskubre mga kababayan, di ba pinaiimbestigahan kung tama ba yung naging dumaan ba sa tamang proseso yung pagkaka-appoint dito kay Mayor Magalong. Kasi bawal nga po yung may dalawa kang posisyon sa gobyerno, hindi po pwede yun. Kaya nga dapat, kung gusto niya pala magstay bilang advisor ng ICI, dapat iniwanan niya yung pagiging mayor po niya. Or di kaya naman, kung ayaw niya magstay bilang advisor ng ICI, o di mag-focus siya sa pagiging mayor niya. Ganun lamang po kasimple mga kababayan, hindi na yung kung ano-ano pa sasabihin, na kayo siniraan siya, ganito, ganyan. Siya na nga po nagsabi nung una, legal daw, yung pagkuha ng kontrata, pagkuha ng proyekto ng mga diskaya, paano nga magiging legal yon? Noong mga panahon na kinuha nila yung proyekto, wala silang lisensya noon. So paano magiging legal yon? Diba? Anyway, tuloy pa natin. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. 2.5 lang sa president's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kandon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So, tsaka tingnan nyo, dami naging trabaho niya nung siya ay advisor ng ICI. Naging spokesperson siya. Naging spokesperson siya ng ICI. Naging investigador siya ng ICI. Tsaka yung advisor siya ng ICI. Tatlo yung naging trabaho niya, Ang dami niyang naging trabaho mga kababayan. Kaya nga ngayon para sa akin ganito lang naman yan. Pinasisimple na lang natin yung paliwanag. Kung gusto niya magstay sa ICI, mas maganda iwanan niya yung pagiging mayor niya. Ngayon naman, kung ayaw niya magstay sa ICI, mag-focus siya sa pagiging mayor po niya. So paano naging bayaran yung ganon? Diba? Ipinapaliwanag natin yung tama. Alam niyo, yung mga makikitid ang utak, katulad itong si Anel, bayad vlogger, halata caption mo, baligtad. Nabubuhay ka sa kasinungalingang balita. Ano yung tama yung sinasabi ng mga vlogger ni Digong? At kami yung mali. Nagka-counter lang naman kami. Diba? Sinasagot lang naman namin yung mga fake news na ibinabato sa gobyerno. So paano naging bayaran yung ganon? Diba? Anyway, tuloy natin. What was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay.
balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Ayan, Na, ay, dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful. Nasaan ba yung ano na yon? Alam ko may article ako nun mga kababayan eh. Wait lang ah. Yan. Ito na. Ngayon, ano ba yung sinasabi ni Magalong na accusation daw sa kanya? Ito yan oh. Sabi dito, Diskaya own firm completed 110 million Baguio project legally. Ayon daw po kay Magalong. Nakompleto na daw ng mag-asawang Diskaya yung proyekto daw mga kababayan na nagkakahalaga ng 110 million pesos sa Baguio. Yung project daw sa Baguio, yun yung tennis court at saka yung parking building. At yun daw po ay nakuha ng mga Diskaya ng legal. So ngayon mga kababayan, ito yan. Sabi dito, basahin muna natin na mabilis. Nakumpleto ng kumpanya ang pag-aari ng Diskaya ang 110 million Baguio project legally. Ayon daw po kay Magalong yan. Sabi pa dito, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang 110 million tennis court at parking building project na iginawad sa St. Gerald Construction Company noong 2022 ay nakumpleto bilang pagsunod sa batas. Nakumpleto daw bilang pagsunod sa batas. So ngayon, paano natin masasabi na sumunod sila sa batas? Maliwanag nga na nadiskubre ni Tito Soto, mga kababayan. Ito, sabi pa nga dito, in 2015, St. Gerald, which you own, was suspended by the DPWH in 2020. They were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerald's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. Ibig sabihin, na-renew lang yung lisensya mga kababayan after po ma-blacklisted ng St. Gerald Construction, yung lisensya po nila sa pangungontrata. Na-renew po sila sa pickup mga kababayan noong July 1, 2023 to January 28, 2026. Ibig sabihin, noong 2020, 2021, 2022, wala po silang lisensya kaya wala po silang karapatan mangontrata at kumuha ng kontrata o proyekto galing po sa gobyerno. Maliwanag na sinasabi dito mga kababayan. So ngayon, paano masasabi na legal at sumunod sa batas yung pagkuha ng proyekto dito ng mga Diskaya nung St. Gerald Construction noong 2022 na nagkakahalaga ng 110 million pesos? Diba doon palang mapapaisip kayo na hindi talaga dumaan sa tamang proseso yung pagkuha nila ng proyekto. Ngayon, bakit sinasabi ni Magalong na completed na daw yung proyekto sa Baguio mga kababayan at dumaan daw po sa legal? Wala nga lisensya yung nangontrata. So paano masasabi na dumaan sa legal yun? Diba? So ngayon mga kababayan, balik tayo dito ulit. At yan yung accusation mga kababayan. Kasi ito naman balitang binasa natin, galing naman po yan mga kababayan sa Manila Standard. Ano po sa Manila Standard yan? O kaya sa Inquirer. So ngayon, balik tayo dito. Powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience niya sa ICI. But one thing that I can say is that ay sabi ni Tol Chris Ulo, may ididemanda daw si Heart, BBM vlogger. Sino kaya yun? There's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are... ito dapat yung baguhin mga kababayan ng ICI. Kung totoo man itong sinasabi po ni Mayor Magalo,
Kasi sabi ko nga po kanina sa inyo, may mga bagay kasi na hindi talaga pwedeng ipakita. Ano po, may mga ebidensya na masiselan na hindi pwedeng isa publiko muna. Kasi nga, tama yung sinabi kanina dito, yung comment ni Sambong, na baka nga makapaghanda yung mga akusado. So mas maganda na talagang diretso yung pag-iimbestiga at kapag ka nakitaan na may probable cause mga kababayan, sampahan ng kaso yung mga yan. Nang sa ganun mga kababayan, mapapanagot agad-agad yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. They're just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Tama din naman yun. Nakaka-insulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God. Tama din naman yung sinasabi dito mga kababayan ni Magalong. Kasi para sa akin, hindi matatawag na pagsasakripisyo yung pag-alis ni Saldico sa kanyang posisyon bilang kongresista. Dapat lang talaga yon. Dahil kung sangkot ka sa bilyon-bilyong halaga ng pera ng mamamayang Pilipino na di umano, kinulimbat ninyo, hindi masasabing sakripisyo yon. Dapat talagang magbitiw ka sa pwesto mo. At the same time, dapat kang makulong kung mapapatunayan na nangulimbat ka ng pera ng mamamayang Pilipino kung totoo yung mga aligasyon laban sa'yo. Ha? Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa... Kasi maliwanag naman talaga mga kababayan na yung pag-iwan sa pwesto nitong si Saldico, yun po ay talagang abandonment. Pag-abandon na yun, hindi masasabing sa sakripisyo po niya yon. Dahil kung talagang ipipilit niya yung salitang nagsakripisyo siya, dapat umuwi ka ng Pilipinas. Dapat hinarap mo yung mga matitinding aligasyon laban sa'yo. Ako mga kababayan, ito, sa mga sinabi ni Magalong dito, ito yung sinusuportahan ko. Ito yung sinusuportahan kong parting to. Na matatawag nga natin na hindi sakripisyo yung ginawa ni Saldico na yon. Kung hindi, pag-abandon na sa kanyang pagiging congressman. Kasi nga, ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Ayaw niyang harapin yung mga matitinding aligasyon laban sa'yo. Diba? Sabi dito, pero hindi ibig sabihin, Magalong na inosente ka agad. Tama! Tama din naman yung sinasabi ni Tol Chris Ulo. Kasi nga mga kababayan, alam nyo naman, ang mga politiko ngayon, mahilig magganon eh. Diba? Mahilig magganon-ganon. Pero hindi masasabi na, yung aligasyon kay Magalong dito mga kababayan, inosente siya dito. Kasi walang makakapagsabi niyan sa ngayon, lalo na, at maliwanag na nadiskubre nga ni Tito Sen na noong 2015 hanggang 2020 mga kababayan, naka-suspend. Ibig sabihin, naka-blacklisted itong mga diskaya sa DPWH at naibalik lang sila noong July 1, 2023. Ibig sabihin, 2020, 2021, 2022, wala pong lisensya ang St. Gerald Construction at hindi pwedeng kumuha ng proyekto galing po sa gobyerno. So paano nakakuha ang mga diskaya ng proyekto dito po sa Baguio na nagkakahalaga ng 110 million pesos noong 2022 wala nga lisensya. So hindi pa rin ligtas dyan si Magalong mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Kongreso, Mr. Chair, ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Thank you very much, Mr. Chair. Yan. Yan yung mga drama daw ni Magalong kanina mga kababayan sa Senado. Ewan ko kung kanina to mga kababayan or nung nakaraang araw, pero yan daw yung mga naging drama ni Magalong dyan daw po sa Senado. Alam nyo, ang sa akin lang naman kasi, siguro naman, dapat ang pinakamainam na sagutin ni Magalong dito, yung mga lumalabas sa mga article patungkol po dito sa sa aligasyon po sa kanya na matindi. Kasi sinasabi niya, legal daw yung naging proyekto ng mga diskaya nung 2022 na nagkakahalaga ng 110 million pesos. Pero saglit na sagutin niya ito, ano ginawa niya? Nagbitiw siya sa pwesto bilang advisor ng ICI.
Tapos ang pinakamasakla pa po dito mga kababayan, yung sinasabi niya na may mga nadiskubre sila sa ICI pero hindi daw po mailabas. So dapat kung may katotohanan man yung mga aligasyon na ito ni Magalong, yung mga sinasabi niya dito, mas maganda na sagutin din ito ng ICI. Ano po? So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa matinding aligasyon na sa matinding drama na ito daw di umano ni Magalong? Ano po kasi naglalabas siya ng saloobin niya dito sinisiraan daw siya, may mga accusation daw sa kanya na matindi daw. Mga kababayan na parang gustong palabasin na siya po ay kurap. Wala naman nagsasabi na siya ay kurap. Ang sa atin lang kasi mga kababayan, dapat sagutin niya yung issue na sinasabi niya na legal. Yung pagkuha ng mga diskaya ng proyekto, yung tennis court at saka po yung parking building na nagkakahalaga ng 110 million pesos. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.